Okay. Tunay at tapat ba ang inyong pananampalataya? Tunay at tapat ba ang inyong pananampalataya? Patunayan ninyo higit sa inyong sarili, sapagkat walang saysay ang inyong sakripisyo at pagtitiis kung hindi kayo susunod sa aking salita. Lubos na magsisi habang di pa huli ang lahat. Nagsusuri ba kayo sa inyong sarili? Ako'y patuloy na nangungusap sa inyong mga puso. Lumakad kayo sa kabanalan. Maging kontento kayo sa lahat na ipinagkakaloob ko sa inyo. At higit sa lahat, sumainyo lagi ang aking pag-ibig at kapayapaan. Ako'y darating na. Mga anak, kaya't ang inyong paglilingkod ay maging tapat at laging may pag-ibig. Huwag ninyong pigatiin ang aking espiritu. Nakikita ko kayo ang inyong mga gawa. Pinagpaalang araw sa inyong lahat, mga kapatid. Alam niyo, pag sumasamba, kahit hindi second Sunday, every Sunday, pag nasundot yung bahay, sambahan ko sa aking espiritu, okay na eh. Kumbaga nung araw, pag nasundot yung bahay, alak-alakan mo, takainom ka ng alak, okay na eh. Okay, ayong Mario. Ngayon eh, iba na eh. Pag nasundot ng Espiritu Santo yung bahay, sambahan sa espiritu ko, solve na ako. Okay na. Tunay ba ang inyong pagsisisi? Tunay ba ang ating pananampalataya? Tapat ba ang ating pananampalataya? Magsuri. Kung pinakinggan niyo yung sinasabi ng 3 prophet, yun ang sinasabi. Si Baby, tunay ba ang inyong pagsisisi? Si Marvin, nagsusuri ba kayo? Si Julie, tapat ba kayo? Yun din ang message. Ang message sa atin na look what you're doing and judge yourself. Yun ang message ng Panginoon sa atin sa linggong ito eh. Tignan mo yung ginagawa mo, then judge yourself. Tignan mo. Ikaw ba tunay kang alagad na ng Panginoong Yesus? Sagutin mo sa sarili mo yan, tunay ba akong alagad ng Panginoong Yesus? Ano ba yung alagad? Sino ba gagawa ng alagad? Apostol. Ano ba ginawa ng apostol? Ibinigay ng Panginoong Yesus sa apostol kung paano ka magiging alagad. Nagbigay ng mga dekreto ng apostol na susundin mo na imperative. Hindi pwedeng hindi mo susundin. Alam na natin lahat to at madalas sabihin to ng Espiritu Santo, pero ginagawa mo ba? Sinusuri mo ba sarili mo? At tapos hahatulan mo? Kasi pag hinatulan mo sarili mo, hindi ka nahahatulan ng Diyos. Kaya marami nagkakasakit sa atin dahil nagbe-breaking of the bread tayo na hindi tayo tapat sa pananampalataya. Kaya sabi, bago tayo mag-breaking of the bread, tiyakin mo muna sa sarili mo, na-check mo na ba? Then judge yourself. Walang problema kung hindi ka nakakasunod eh. Bakit? Pwede kang sumunod eh. A live dog is better than a dead lion. Buhay ka pa eh. Bakit tayo binubuhay pa ng Diyos? Bakit pa tayo tinitiyaga ng Diyos? May pangako siya kay Brother Manny. May pangako siya sa amang Abraham. Bakit pinapanatili pa ng Diyos ang Israel na napakatigas ng ulo? May pangako kay Abraham eh, yung binhi mo, sa yung binhi maggagaling ang pagpapala eh. Ano sinabi kay Brother Manny? Seek ye first the kingdom of God and everything shall be added unto thee. At ang huli nito'y buhay na walang hanggan. Kung hindi dahil kay Abraham, wala na rin ang Israel. Wala yung pangako. Kung hindi dahil kay Brother Manny, lalos na tayong lahat. Para sana tayong Sodom at Gomorrah. Kasi pag tinignan mo ang mga officer in charge ng LCJ Ministry, puro walang pakikipagkaisa sa Espiritu. Simula pa nung umpisa. Na-experience ko kasi yan eh. Kasama ako dyan eh. Witness ako dyan sa nakikita ko. Ang naging prayer ko nun, alam nyo, unity. Magkaroon talaga ng unity. Walang unity ang LCJ Ministry. Walang pakikipagkaisa sa apostol. Lahat, kumbaga dito sa Palatio, lahat siga. Alam niyo ba dito sa lugar namin, lahat siga. Kaya lahat magbabarkada. Bakit? Lahat lumalaban sa isa't isa. Hindi mo pwedeng takutin, papatulang ka eh. Lahat siga eh. Okay lahat eh, kaya lahat magkakabarkada. Bata, matanda.
Ganon dito eh. Little Tokyo nung araw to. Huwag kang gagalaw-galaw ng masama dito at yamisa. Napakaraming mga ano rito. So yun ang sinasabi ng Diyos sa atin eh. Ang iglesyang ito na napakatigas ng ulo, pinagpala. Bakit? May remnants eh. Meron kasing pangako doon sa tinawag, sa isinugo. May pagsugo eh. Sabi ng Psalm 127, baliwala ang bahay na itinatayo ko, hindi itinayo ng Diyos. Baliwala ang pagbabantay ng bantay, kahit siya'y nagbabantay na maaga hanggang takip silim. Baliwala kung hindi itinatag ng Panginoon. So, useless lahat ng iglesia nakikita niyo niya pag hindi itinatag ng Panginoon. Pero yung iglesia itinatag niya, alam niyo ang karakter, ang tigas ng ulo. Yun ang karakter. May kanya-kanyang gusto. Ang tigas, ang hirap subitohin. Pero bayan ng Diyos, kung titignan nyo iglesia ng Israel, Church of the Wilderness, napakatigas ng mga ulo. Yung 250 manopreneur, si Dathan, si Abiram, si Nadab, si Abayo, anak ng high priest yun, pisang buo ni Moses, si Korah, si Dathan at si Abiram, pamangkin. Sino ba ang nakakalaban ng ating apostol? Mga kapatid. At ikaw, kapag tunay kang propeta ng Diyos, hindi ka tatanggapin sa bahay mo talaga. Mga kapatid mo, hindi ka tatanggapin. Si Chris, pero pag tunay na naging Kristiyano yun, tatanggapin ka, susuportahan ka. Pero hanggat hindi ka tinatanggap, walang Espiritu Santo sa kanila. Kasi nung nag-umpisa si Cristo, ganun din eh. Wala pang Holy Spirit, mga kapatid niya eh. Ibinubuyo siya. Pumunta ka na doon sa Judea. Magpakita ka na ng galing mo. Di ba diyan ka tinawag? Magpakita ka na. Persecuted si Jesus Christ eh. Pero nung naging born again, lahat ng pamilya niya at kapatid niya, number 1 tagasunod sa kanya. Yung Jude, ang sumulat ng Jude, kapatid ni Jesus Christ. Yung James, leader ng lahat ng apostol sa Jerusalem. Naging active, lahat sila. Pero nung umpisa, makikita nyo, walang support. Walang Espiritu Santo eh. Pero pag ang Espiritu Santo kumilos na, suportado ka. Kaya malalaman mo kapag ang isinugo, suportado, nung may Holy Spirit lang. Pag walang Holy Spirit, hindi susupport sa sinugo. Kaaway pa ng sinugo. Dahil si Kristo, sabi niya, yung aking sarili kong bayan, hindi ako tinanggap. Pero may darating na isa, tatanggapin nila. Pero ako, hindi ako tinanggap ni Kristo sa sarili kong bayan. Ganun din talaga mga propeta ng Diyos. Kaya ang pagkatunay na Kristiyano natin, tiyakin mo. Kasi minsan lang ang buhay, haharap ka eh. Sa pagharap mo ba sa Diyos, matitiyak mo ligtas ka? Dati ka, kakatiyak ka ba ligtas ka? Kasi wala namang purpose ang buhay kung di maligtas lang ang kaluluwa eh. Hindi naman yung yumaman ka eh. Useless lahat yun eh. Natanggap mo lahat ng kapangyarihan sa mundo. Nakuha mo lahat na kaya, pupunta ka sa impyerno. Ano ba natanggap mo? Di ba useless lahat? Ang tunay na pagpapala, buhay na walang hanggan. At yun ang ibibigay sa atin. At kung tayo patuloy na sasampalataya, ibig sabihin, patuloy na sumusunod sa aral ni Kristo, sa dekreto ng apostol, nananatili ka kay Kristo, alagad ka nga. So, tiyakin mo sa sarili mo, ako ba'y alagad? Kasi hindi mo na alam mangyayari bukas eh. Ipinakita na ang lahat ng signs eh. Lately, lumindol sa Chile. Yung mga bagyo sa Australia. Kung ano-ano, nakikita mo yan. Ang huling-huli talagang palatandaan, yung last week ng September. Yung last tetrans. Kasi 2033 pa mauulit ang tetrans. Sa palagay niyo ba, 18 years pa, tsaka magra-rapture? Hindi ako naniniwala. Ito na yung days na yun. Lahat na ng size pinakita, super moon na nga eh. Pinakamalaking lapit ng buwan sa earth yun. At mauulit lang yun every 33 years. 18 years, every 18 years. Sa 2033 pa uulitin yung super moon. Yun na yun eh. Pag nakita ang buwan na dugo, ang pababalik na ng Panginoon, ayan na. So lahat ng size pinakita na eh. Buo na yung New World Order. Last week din na September, naganap yun ng Pope Francis, si Gorgolio. Yung buo nila ng New World Religion, binuo na rin yun sa United Nations, ni Gorgolio, ni St. Francis. Kauna-unahang papa yan na nanggaling sa Jesuits. Yan ang mga, kung alam nyo, kung there is CIA inside the CIA, there is a KGB inside the KGB. There is a trigger man inside the Popius. Sa lahat ng papa, the Jesuits. Yan ang pinakamatindi. Yan ang killer ng Roman Catholic, the Jesuits. Jesuits yan, the first Pope, Jesuits, and the last Pope, the Pope of the New World Order. Yun na yung fulfillment. Wala nang susunod na papa.
ang lalabas na Antikristo, yung final crisis. Kasi yung general crisis, tatalikod sa pananampalataya ang marami. Bakit nagtalikuran sa iglesia ng LCD ang marami? Ba't hindi nila sinuportahan si Brother Manny at iba sinuportahan? Natatandaan ko tuloy yung gera nung araw ng Hapon eh. May mga guerrilla lumaban sa Hapon. Nung manalo na at talo na ang Hapon, yung mga hindi lumaban sa Hapon ang nagtapang-tapangan. Ang inaway at kinawawa yung mga guerrilla at yung mga mamamayan. Ganon din sa iglesia natin ngayon. Nung nagbabanatan dito sa iglesia at itinutuwid ng Diyos ang iglesia, yung iba hindi lumalaban, nakatungangalan, nakatingin. Nung matapos ang gera at naayos sa iglesia, ang kinawawa yung mga guerrilla lumaban para sa tanggapin ng kapayapaan ng ating bayan. Sila ngayon ang mga nanggugulo, nagtatapang-tapangan. Wala namang mga katapangan, pinakikita. Puro wala sa salita ng Diyos. Maging matapang ka pag nasa Word of God ka. Tinan mo si John the Baptist. Kung tirahin niya yung presidente, hari, si King Herod. Sinisigawan niya, adulterer. Kasi yung kapatid, kinabitan si Herodias eh. Yung asawa ni Philip, asawa ni Herodias, kabiti, adulterer. Di nagalit si Herod, kung propeta, hindi niya papatay-patay eh. Galit na galit lang siya. Sinisigawan ka lagi. Kasi mo, hari ka, sisigawan ka, adulterer. Nagkaroon ng pagtitipon. Sumayaw si Salome. Siyempre, bata, anak ni Herodias, sexy. Sumayaw. Nagustuhan ni Herodes. Sabi ni Herodes, sige, ibibigay ko sa iyo, kahit kalahati ng kayamanan ko, sumayaw ka lang sa akin. Tinawag ni Herodias si Salome. Halika rito. Sayawan mo, hari. Tapos ang hihilingin mo, hindi kayamanan, ulo ni John the Baptist sa bandihado. Yun ang hihilingin mo. Di sumayaw si Salome. Sabi ni Herodes, ano? Ano gusto mong kayamanan bigay ko sa iyo? Wala pong kayamanan, ulo. Ulo ni John the Baptist. Nalungkot siya. Alam niya, propeta yun eh. Wala na siya magagawa, hari eh. Presidential decree yun eh. Dekreto ng ano yun, ng hari. Pwede bang baguhin ang dekreto ng hari? Nasabi na ng hari, hindi na mababali. Hugutan ng ulo, ilagay sa bandihado si John the Baptist. Yun ang katapusan ni John the Baptist. Pero ang tapang ni John the Baptist, bakit? Nasa katotohanan eh. Pag nasa katotohanan ka, matapang ka. Walang pwedeng humarap sa iyo pag nasa katotohanan ka. Hindi ka kayang talunin. Ang Diyos ang katotohanan, paano ka tatalunin? If God is with you, who can be against you? Kaya siguraduhin mo nasa katotohanan ka. Magiging matapang ka pag nasa katotohanan ka. Kaya ako matapang na humaharap kahit kanino si LCJ. Alam ko nasa Word of God ako eh. Pag ako nasa Word of God, huwag kang humarap sa akin, tatagpasan kita ng ulo. Pag puputol-putulin pa kita. Katulad ni Samuel. Sabi niya kay Saul, di ba sabi na Diyos, patayin lahat? Ba't itong haring to itinira mo? At marami magagandang baka at mga kambing itinira mo. Okay na pang-offering niya. Di ba ang sabi ng Diyos, lahat papatayin? Pati sanggol, patay, matanda, bata, kalbo, may ngipin, bungal, wala, di ba patay? Ang na espada mo, kinuha. Ang ginawa ni Samuel, hindi lang pinugutan ng ulo si Agag. Pinagputol-putol para patunayan niya na masunuri siya sa Diyos. Sabi ng Diyos, patayin eh. Hindi mo pinatay, di ako papatay. Ganun yung mga pastor, mga kapatid. Yung hindi magawa ng asawa mo, hindi magawa ng anak mo at ng iglesia, ikaw ang gagawa. You will be the servant of all. Yun ang karakter ng pastor. Kaya napakahirap ng pastor. Ewan ko ba kung bakit ang hilig ng ibang maging pastor o maging guro, lalo guro. Hindi ko pa nakikita sa Bible ano yung pinakamatinding hatol. Pero may sinabi sa Bible, huwag nyo nang hilingin pang maging guro ang marami sa inyo sapagkat nalalaman na mas higit na mabigat na hatol ang ipapataw sa mga gurong bulaan. Kasi teacher ka magtuturo ka paano kung ituro mo mali? Di pupunta sa impyerno. Paano kung bulag yung guro? Di lahat yan sa impyerno. Hindi ko makita sa Bible, hinahanap ko yun. Ano yung pinakamatinding hatol? Alam ko, impyerno lang Pero meron ba doon huwag kang aalon? Huwag kang aalon? Meron kaya doon? Hindi natin alam Babasahin ko sa inyo yun. Yun ang isang question mark sa akin Ano kaya yung matinding hatol? Sa mga maguguru-guruan? Sa merong magbabait-baitan, napupunta sa langit-langitan. Basahin natin yun Kasi alam mo na, may mga Kristiyano, puro nagbabait-baitan. Hindi naman totoong sumusunod. Kala mo, kabait-bait. Kung igalang ka pa, kala mo, sumusunod sa Diyos Kaya sabi ni Kristo, tinatawag niyo ko, Panginoon, hindi ka makasumusunod sa akin. Ano yung kahipokrituhan mo na yan? James 3. Basahin ko sa inyo Huwag maging guro
ang marami sa inyo. Ibig sabihin, maraming gusto maging guro. Eh sabi, marami. Mga kapatid ko, ito galing sa iglesia to, kapatid eh. Hindi sa labas to ng iglesia, sa loob ng iglesia, na may magguguru-guruan. Na hindi naman talaga guru, walang revelation. Yung ginagawa nila, hindi nila alam. Yamang nalalaman tayo tatanggap ng lalong mabigat na hatol. O di ba tatanggap ng lalong mabigat na hatol? Eh di may magaan na hatol. Lalong mabigat ito eh. Ano kaya yun? I-research mo nga. Hindi ko makikita yun. Ano ba yung lalong mabigat na hatol? Ang alam ko mabigat na hatol, pupunta ka lang sa impyerno eh. Ang tanong dun eh, yung bang impyerno, may section dun lang. Huwag kang aalon, huwag kang aalon. Kasi may pinapili eh. Kwentong barbero yung mga yan. Alam niyo yung story nun eh. Doon sa portion ng impyerno, meron doon nagko-coffee break eh. Sabi niya, ba? Okay dito siya. Kasi pinapipili siya ng pwesto eh. Anong gusto mo pwesto? Teka muna, titignan ko muna. Titignan niya, meron nagko-coffee. Tapos, sabi nung nagbabantay, okay, tapos na ako break. Go back to your position. Ang ulo pala nakatukod. Eh, biglang may nagsisigawan, nag-aawit, sabi niya. Sabi nila doon, huwag kang aalon, huwag kang aalon. Sabi niya, ba, okay, doon na lang ako. Eh, pagdating niya doon sa lugar na yun, eh, kaya pala nag-aawitan dahil yung mga eba, baka umaalon, pupunta sa ilong niya. So, sabi ko, ano kaya? Totoo nga kaya na mayroong portion sa impyerno? Na mayroon doon na lalo mabigat na pwesto sa mga gusto magguro? Abangan ang susunod na kabanata. Kasi makikita din natin ang dagat-dagatang apoy. Doon ko na malalaman pagdating doon kung saan portion ng impyerno may mabigat na hatol. Pero ang pinakamaganda, huwag yung hatol ibigay sa atin, buhay na walang hanggan. Kailangan lang, tiyakin mo alagad ka. It is an intelligent thing and a wise thing to do is to check oneself and judge yourself. Yun na ang pinakamatalinong dapat gawin ng isang matalinong tao. Suriin ang sarili, tapos hatulan mo. Sa iyong sarili lang, ha? Sabi sa Galatians. So kung hahatol ka, huwag yung iba hatulan mo. Baka magkamali ka ng hatol, hindi mo naman kasama sa bahay yun eh. Na hindi mo nakikita talaga araw-araw eh. Paano mo hahatulan yung ginawa niyan? Ang hatulan mo, sarili mo, kasi lagi mo kasama sarili mo eh. Hindi ka naman humihiwalay sa sarili mo, di ba? Mali ba na, umalis sa kaluluwa mo. Humiwalay ka sa katawan mo. Galatians 6:4. Ngunit, siyasatin ng bawat isa ang kanyang sariling gawa. Yung ginagawa mo, siyasatin mo. Kasi yung pinaka-importante, nasusunod mo yung aral ng apostol. Kasi ang makilala ang Diyos, ang buhay na walang hanggan. At ang makilala ang Diyos, ang bigyan ka ng karunungan at kaalaman. Na alamin ang kalooban ng Diyos. Ano ba ang kalooban ng Diyos sa LCJ Ministry? Ang kalooban ng Diyos sa LCJ Ministry, hanapin ang kaharian ng Diyos at ang lahat ng katwiran at idadagdag na lahat ng bagay. At ang dulo nito, buhay na walang hanggan. So yun ang ibinibigay sa LCJ. Yun ang ibinigay ng Panginoong Yesus sa ating Ama, sa pananampalataya, sa ating apostol. O yun ang ating lahat na misyon dito sa lupa. Natagpuan na natin ang kaharian ng Diyos. Nasa puso mo na eh. Sabi, hindi mo sabihin ang kaharian ng Diyos nandun o nandito. Hindi, ang kaharian ng Diyos nasa puso mo. So para malaman mong nasa puso mo, saliksikin mo. Ano ba yung puso? Buhay mo. Sabi ng ng Proverbs eh, alagaan ang puso pagkat ito'y dinadaluyan ng buhay. So ang puso ay ang buhay natin. Yung buhay mo, ano ba yung buhay? Yung kinakain mo, dinadamit mo, sinasalita mo, ginagawa mo, iniisip mo. Yung ginagawa mo bilang buhay ka, ano ba yun? Nasa kabanalan ba? According to the Word of God ba? Checkin mo, sarili mo. Nasusunod ko ba lahat ng kautusan ni Kristo? Ako ba'y tunay na alagad na ni Kristo? Pag na-check mo ngayon, pararangalan mo sarili mo, sabi. Siyasatin ng bawat isa ang kanyang sariling gawa. At kung magkagayon, nagkaroon ka na ng conclusion sa sarili mo, magkaroon siya ng kanyang kapurihan tungkol sa kanyang sarili lamang. So magkaroon ka ng kapurihan sa iyong sarili lang. Okay ka pala, nakakasunod ako, alam ko sa langit ako. Haharap ako sa Diyos ko, alam ko sa langit ako. Kasi alam mo ginagawa ko eh. Ngayon, anong gusto mong i-reward? Reward yourself. Gusto mo pakainin ang sarili mo, huwag yung makakasama sa iyo. I-reward mo siya na hindi makakasama sa sarili mo, sa katawan mo.
Kasi sinasabi ko nga sa inyo, at the age of 40, life begins at sickly 40. Kasi yun na yung time eh. Pagdating kasi ng 40 years old mo, yun na yung pagtawag ng Diyos eh. Yun na yung pagpapakilala ng Diyos sa'yo, at yung natitirang buhay mo, the last 40, yun ang paglilingkod na sa Diyos. Kasi yung first 40 years natin, atin yun eh. Kasi ibinigay kay Moses yun eh. Si Moses kasi ang naging sample ng buhay na 120 years old. Ang sabi ng Diyos, yung first 40 years ni Moses, nabuhay siya sa Egypto. So understood na, Prince of Egypt eh. Hindi mayaman ka, ang dami mo pera. Ano ba gagawin ng mayaman at maraming pera? Eh di ba mambababae, maglalasing, dudurog, magsusugal? Meron pa ba ibang gagawin yung maraming pera? Sabi nga ng Ecclesiastes eh, ang maraming pera hindi nagpapatulog ng tao. Naranasan ko yan eh. Sa Madyungan, naabot ako na isang araw, 2 araw, di ako umuwi, walang tulugan yun. O-order lang ako ng beer, tsaka pagkain, habang nakaupo ka, tsaka marijuana. Habang nagmamadyong ka, tapos no, 44 yun. Hanggang umaga yun, pagkatapos inuman, durugan na naman. Hindi ka patutulugin ng marami mong pera. Natutulog lang ako no, nagpapahinga ako sa bahay pag wala akong pera. Sabi ko, na-experience ko yung sinasabi ng Ecclesiastes. Ang maraming pera hindi nagpapatulog sa tao. Kasi gusto mo gastusin ng pera mo kung saan-saan eh. Sa nightclub, masarap ang nightclub. Sa GOP. sa mga iba't ibang cabaret. Uubusin mo pera mo dyan eh. Inuman, tsugalan, lahat ng vices. Paano ka makakatulog pag marami kang pera? Dadalhin ka niyan sa pagkakasakit eh. Yun ang ginawa eh. Dadalhin ka sa pagdurog, lahat ng vices gagawin mo, marami kang pera eh. Kaya usually, alam nyo, madaling mamatay nga ang mayayaman eh. Bakit? Eh, puro masasarap ang kinakain na, puro full of cholesterol. Puro crispy pata. Puro mga masasarap na pagkain. Puro ice cream cake, puro matatamis. Kaya kung hindi high blood, may diabetes. Dedo, na-stroke. Parang si Nabal. Kilala niyo ba si Nabal? Yun yung sakim na mayaman. Na asawa dati ni Abigail. Kasi si David, wala na silang pagkain nun eh. Sabi niya sa mga bataan niya, kina Joab, punta kayo doon sa bahay ni Nabal, manghingi kayo ng pagkain dahil suportado natin yan. Protector sila ng mga hayupan nun eh. Eh di humingi, hindi binigyan, tinabla. Nagalit si David. Sabi ni David, pambihirang Nabal yan? Wala tayong ginawa kundi proteksyon na sa mga tulisan, sa mga magnanakaw, yung kanyang ari-arian. Kunti lang hinihingi natin ay magbigay. Yayariin ko yan. Samahan mo ko, Joab. Eh paglakad ni ng David, nasa lubong ni Abigail. Propeta si Abigail. Humingi ng pagsamo. Sabi niya, Haring David, pwede ho bang akin na lang si Nabal? Sasaluhin ko na po. Huwag niyo lang kayo madungisan ng dugo kamay niyo. Eh di pumayag si David, o di natuwa si Nabal. Nung panahon yun, nag-inumang mag-isa. Nagpulutang mag-isa. Sinasabi ng Biblia, biglang nanigas. Hindi naman sinabi kung na-stroke ba o heart attack. Patay. Ang ginawa ni David, kinuha ang asawa si Abigail. Propeta yun si Abigail. So yun ang nagagawa ng mayamang sakim. Na-stroke o na-heart attack. Ay biruin mo, nagsosolo, nag-iinumang mag-isa. Nagpulutang mag-isa. Di gano'n na naganap sa kanya. Eh tayo, may chance pa eh. Kasi alam nyo, mas maganda yung makasalanan ka. Yung walang yaka, sugarol ka, gastador ka, wala kang kwentang tao. Mamamatay tao ka. Si Pablo, mamamatay tao, kaya gano'n na lang ang pagbabagong buhay niya. Yung mga mangingisda, nakita nyo naman yan, meron pa, ito si Judas lang ang hindi nakalusot, si Yalot siya, tulisan yan eh. Mangungulimbat si Judas eh. Judas na si Yalot yan eh. Kasama nila Barabas noong araw na. Eh pero kita mo, kung hindi tunay din na wala. Sayang yung pagsisisi. Pero tinawag na apostol, pinagpala, inilagay pa nga tresorero eh. Pinagtiwalaan ni Kristo, pero may gawang tresorero, gawang may hawak ng kabangyaman ng lahat ng koleksyon ng ni Jesus Christ. Tapos kita mo na disgrasya. Hindi totoo eh. Pag hindi ka totoo, madidisgrasya ka. So ano dapat gawin? Maging totoo ka. Patunayan mo sa sarili mo, totoo ka. Paano matuto? Disuriin mo sarili mo. Checkin mo. Pag nakita mo, hindi ka pa alagad, di gawin mong alagad ka. A live dog is better than a dead lion. Leon ka nga, patay ka na eh. So what's the news? Buhay pa. Ang aso, hentil ang tawag yan eh. Ang mga aso yung mga hentil. Di ba hentil tayo? Di aso tayo.
Eh may mga aso bumabalik sa sarili suka, kinakain ng iba. Sabi ko nga ang tindi ng aso. Ang dila ng aso, napakatindi, walang panlasa. Alam nyo ba na ang panlasa maraming higit ay sa ilong? Bakit idinigit ng Diyos ang ilong sa bibig kasama ng dila? Kasi kung walang ilong, hindi mo malalasahan ang lasa ng pagkain. Tingnan nyo pag umiinom ka ng alak, unang ginagawa, inaamoy muna bago iinumin. At tapos, lalasahan mo ng dila. Para malaman mo, kakita mo yung iba umiinom, nagtatakip ng ilong, naiinom nila kahit mabaho o pangit ang lasa. Nasa ilong at dila ang panlasa talaga. Kaya napakagaling ng Diyos eh. Kung ano yung pagdidikitin niya. Meron siyang pinagdikit na maganda rin eh. Alam niyo yung pinagdikit na yun eh, eksakto lang yun. Kasi pag umiiba ka, iihi ka, di pinagdikit, kung pinaglayo yun. Pero mo, maghahanapan pa yung dalawa. Iihi, tsaka iibang eh. Pero kita mo ang Diyos, napakagaling eh. Napakahusay talaga. Alam niya yung pagdidikitin niya, alam niya yung paghihiwalayin niya. Yung mata, kita mo nilagay dito talaga sa taas, kita-kita lahat to. Tapos, hindi 180 degrees lang ang leg, hindi pwede 360. Si Linda Blair lang yung 360. Pero kita mo, ang galing, di ba? Hanga-hanga ang lahat ng creation ng Diyos. Kasi nasa image ng Diyos tayo eh. Ang pagkakalikha sa atin ng Diyos, katulad ng image niya, may kamay, may ulo, may mata, may ilong, may paa. Ganun ang pagkakalikha sa atin, according to His own image. Kaya tayo yung pinakamataas na creation eh. Susunod lang ang mga hayop. Kaya yung mga hayop, maging be good to animals eh, may kautusan eh. Kasi yan ang susunod na eh. Yan ang susunod na, sunod mga halaman. At ang ibinigay na talagang pagkain kay Eva kay Adan, alam nyo, prutas lang talaga at halaman. Kasi sabi ng Diyos yun eh. Gumawa ang Diyos ng lugar sa taong nilikha niya na hindi magtatrabaho. Bibigyan niya lang ng provision, walang trabaho. Pakasarap buhay ang gusto ng Diyos sa tao. Nilikha niya si Eva, si Adan, una si Adan. Tinignan ng Diyos si Adan, sabi niya, kawawa pala tao pag nag-iisa. It is not good for a man to be alone. Lilikha ako ng babae para maging helpmate niya. Kasi pinag-aralan ng Diyos yung nilikha niya. Biruin mo, ilang taon yun na si Adan ay walang kasama. Eh di sabi niya, pinatulog niya si Adan. Inoperahan niyo, the first sergeant is God. Nag-opera ang Diyos, binuksan yung tiyan. Kumuha ng ribs. Eh siyempre yung ribs, may kasamang dugo yun. May kasamang muscle, may kasamang laman. Eh yun ang ginawa niyang babae. Itinabi. Pagising ni Adan, kasama na yung asawa niya, helpmate. So hindi mo kailangan maghanap ng asawa, kahit babae o lalaki ka. Bibigyan ka ng Diyos ng asawa. At ang asawang galing sa Diyos, mabuti, sabi niya sa Proverbs eh. Ang mabuting asawa galing sa Diyos eh. Kaya huwag kayong matakot, bakit wala pa kayong asawa, yung mga dalagang dinataan yan. Meron kayong ibinigay sa inyong helpmate. At yung ibibigay sa inyong babae, talagang tunay na tagasunod ni Kristo yun. Alagad ni Kristo. Kaya pag natiyak mo na alagad ka ni Kristo, gagawin mong alagad yung asawa mo, mga anak mo. Pastor ka eh. Gagawin mong alagad yung asawa at mga anak mo. Yung nanay, tatay mo, kapatid mo, pag ayaw, wag. Eh, hindi mo naman pamilya yun, kamag-anak mo yun. Ang sinasabi ng Diyos, pamilya. Yung revelation kay Brother Manny, God, Word of God, asawa, mga anak, tsaka lang ang ministeryo, panlima. So, yan talaga ang binigay ng Diyos sa atin. Kaya hindi pwedeng makialam sa iba. Kasalanan ang makialam sa iba. Kasi kung makikialam mo sa iba, may ginagawa, sarili niya. Nilikha ng Diyos yan para sa Kanya eh. At hindi niyo ba napapansin na nilikha tayo ng Diyos na walang magkakamukha? Kahit kambal, magkahawig, meron. Pero magkamukha, pati yung fingerprint natin. Sabi sa Job 37:7, nilikha niya ang tao para magkaiba-iba. Kaya kita niyo sa fingerprinting, kahit yung eye fingerprinting, walang magkakamukhang mata. Ang thumb mark, walang magkakamukha. So, ibig sabihin, hindi ka pwede mag-compare. Hindi mo pwede ikumpara sarili mo kay Manuel na mas banal ako dito, mas okay ako. Hindi pwede. Lahat tayo makasalanan, lahat tayo nagkulang. Lahat tayo nung araw baluktot, lahat tayo kulang. Walang magsasabi dito na siya'y kumpleto. Puno, wala. Sabi ng Diyos yun eh. At hindi mababago ng tao ng pagiging katulad mo. Wala ka ng pagbabago malibang sumampalataya ka sa Diyos. Walang magagawa ang tao para ituwid niya sarili niya. Kaya apart from me, you cannot do anything.
Para magawaan ng Diyos ang business niya sa iyo, maging Kristiyano ka muna. Maging tunay kang anak ng Diyos, maging alagad ni Kristo, at saka lang gagawa ang Diyos. Kapag hindi, mananatili kang baluktot. Kahit sa US, alam niyo, pinag-aralan nila yung mga felony doon, yung mga nahatulan na ng yung mga rapist, yung mga killer, pinag-aralan nila. Ganun pa rin, yung mga killer pa rin, yung rapist pa rin. Bakit? Hindi mo nga kayang baguhin ng tao, malibang maging Kristiyano. Jeremiah 12:23. Kaya mapalad tayo, tinawag ka. Dahil yung pananampalataya mo ang magbabago sa iyo. Babaguhin ka ng Diyos ayon sa kalooban niya. Kapag hindi naging Kristiyano ang isang tao, hindi naging born again, nakakatiyak na tayo na yung dating pagkatao niya, laging iyon. Hindi na siya mababago kailanman. Bakit? Sabi ng Diyos. Jeremiah 12:23. Makapagbabago baga ang Ethiopia ng kanyang balat? Maghanap ka ng Ethiopians, negrong-negro yun. Kung napapanood niyo yung Blood and Sand and Blood, yung negro doon na nagtuturo sa mga tawag dito, yung mga esprimador doon, sa arena, labanan ng gladiator, negro yun. Siya yung pinaka-teacher doon. Kaya mo palitan niyo yung pagka-negro nun? Anong gagawin mo? Pininturahan mo ng boysen? Wala kang magagawa. Yung negro yun, negro pa rin. O kung leopardo ang kanyang batik, pwede mo bang paputiin yung yung leopard? Tanggalin mo yung patsi-patsi niya doon? Hindi. Yung leopardo yun. Yung Ethiopian yun. Yung masama yun. Makakagawa naman kaya ng mabuti yung bihasang gumawa ng masama. Kaya nga tayo na born again eh. Hindi natin kayang tulungan ang sarili natin. Kaya lang tayo nababago ngayon at nakakasunod is because of grace. Ako nga sa awa ng Diyos. Sa grasya. Ang Holy Spirit ang nagbibigay ng pagnanasa at paggawa sa atin dahil sumasampalataya ka na. Pag hindi pa sumasampalataya, baluktot ka pa rin at kulang. Hindi ka mabibilang, hindi ka mababago. Sabi ng Ecclesiastes 1:15. Ang baluktot ay hindi matutuwid at ang kulang hindi mabibilang. Paano mo mahuhustong bilang yung kulang? Kulang nga yun eh. Gusto mo gawin piso yung 95 cents? 95 nga yun eh. Pero may kukumpleto sa atin, ang Diyos. Yung 5, siya yung 5. Siya yung 1% sa 99. Kulang tayo ng 1% para maging 100. Siya yung 1%. Ang Diyos. And when the perfect has come, tsaka lang lilipas ang lahat ng kaloob. Merong mga hangal ngayon nagtuturo, wala nang apostol, walang propeta, walang tongues. Sabi sa 1 Corinthians 14, when the perfect has come, tsaka lang mawawala lahat ng kaloob. Di tsaka lang mawawala kaloob ng apostol, propeta, pagsasalita sa iba't ibang wika, evangelista. When the perfect, dumating na ba perfect? Sino ba perfect? Ang Diyos lang ang perfect, si Jesus Christ lang ang... So hindi pa dumarating. So may mga kaloob pa. Pag binasa mo yung Luke 11:40 na sinabi doon, at ako'y magsusugo ng mga propeta sa kalagitnaan. Di magsusugo, future. Bakit sinatapos nila? Hindi na daw magsusugo, tapos na, nakapagsugo na. Ang sabi ng Bible, magsusugo eh. Hindi niya sinabi na, pagkatapos ko magsugo, tapos na, hindi na ako magsusugo. Hindi nga future event eh. Merong marurunong na tao, higit pa sa Diyos eh. Nagmamarunong sila. Sabi ni Pablo, huwag kayong hihigit sa mga bagay na mga nasusulat. Matuto kayo sa bagay na nasusulat. Kasi kapag hindi mo batayan ng Word of God, ano batayan mo? Isip mo. Ang isip natin, basahan eh. Ang katuwiran natin, basahan sa Diyos. Ang katuwiran lang ng Diyos ang tatanggapin ng Diyos. Yung sinabi lang ng Diyos ang tatanggapin niya. So yung sinasabi niya na kapag hindi ka magiging alagad ng Panginoong Yesus, wala kang magagawa. At gagawin kang alagad. Payag ka ba? Ang kailangan, payag ka ba? Suriin mo sarili mo. Sabi ng 1 Corinthians 11. Kasi magandang masuri mo eh. Para pag nagbe-breaking of the bread ka, alam mo, yung iba pag may kasalanan, ayaw mag-breaking eh. Diba? Ayaw ka mag-breaking of the bread eh. Di ba sisi ka para mag-breaking of the bread ka? Ano ba problema sa breaking? Pag sisisi lang yun, hindi ka nababalik sa dating kasalanan. Siguraduhin mo lang.
Para yung kakainin mo, tiinumin mo, pagpapala sa hindi sumpa. Basahin natin, ha? 1 Corinthians 11:27-32. Kaya't ang sino mang kumakain ng tinapay o umiinom sa saro ng Panginoon na di karapat-dapat ay magkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Dadapwat siya sa atin ng tao ang kanyang sarili. O take note, ha? Siya sa atin ng tao ang kanyang sarili. So, hindi mo sisiyasatin yung kapitbahay mo, yung katabi mo. Ang sisiyasatin mo, sarili mo. At saka, uminom at kumain sa saro. Sapagkat ang kumakain at umiinom, ay kumakain at umiinom ng hatol sa kanyang sarili. Kung hindi niya kinikilala ang katawan ng Panginoon. Dahil dito, marami sa inyo ang mahihina. Mahihina ang pananampalataya, mahina ang espiritu, mahina ang kaluluwa, mahina ang katawan. Bakit? Kumakain at umiinom na hindi karapat-dapat. So para maging karapat-dapat, magsisi. Baguhin ang isip. Kasi kailangan baguhin mo isip eh. Kasi yung isip natin, ano yan? Utak. Tuko tayo eh. Utak biya. Ang pinakagagong isda. Ang biya. Kasi nung araw, kaya ako nasabi talaga pinakatanga biya, pag namimingwit ka ng isda, ilawit mo doon sa biya, hindi gumagalaw yung biya, nakagano, tapos bigla kakagatin yung ano mo. Hindi gumagalaw ang biya, tangan-tanga eh. Yan ang isdang tangan-tanga yung biya. Sa pag kumakain, ay may hatol sa kanyang sarili. Dahil dito, marami sa inyo ang mga mahihirap, mga masasakitin. At hindi kakaunti ang nangatulog, pwede ka pang mamatay. Dadagpwat kung ating kilalanin ang ating sarili, paano mo makikilala kung hindi mo sisihin sa atin? Di ba? Sa pag-aasawa, pag ba may naligaw sa'yo, makakasalan mo agad? Siyempre, sisihin sa atin mo muna, pag-aaralan mo siya, okay, betong maging asawa. Padala kaya ito ng Diyos, baka sugunin sa tanas ito Titignan mo muna, pag-aralan mo. Baka mamaya, hindi ito talaga tunay ng Kristiyano, dadaling ka dyan sa impyerno. Sana akong matatag ka sa Word of God. Ang susundin mo, si Jesus ka, hindi yung asawa mo. Kasi dati meron ako kakilalang ganyan, ang tapang hindi sinusunod yung asawa Pero pag tagal ng panahon, sinunod na yung asawa hindi na Word of God Sayang yung hanga ko sa kanya. Lilipas din pala. Hindi pala totoo yung paninindigan niya. Dapat kung ating kilalanin ang ating sarili, hindi tayo hahatulan. Bakit? Hinatulan mo na sarili mo Hindi ako karapat-dapat. Ako hindi pa talaga Kristiyano. So, Lord, magsisisi po ako, magiging tunay na alagad ako. Pag hindi ka nahahatulan, hinatulan mo na yung sarili mo pero kung sasabihin mo sa sarili mo, hindi, okay lang yun. Mapait naman ng Diyos Mauunawaan ako ng Diyos. Hangal ka, sabi ng Diyos. Revelation 3:17. Sapagkat sinasabi mo, ako'y mayaman at nagkamit ng kayamanan at hindi ako nangangailangan ng anuman at hindi mo malalamang ikaw ay aba at marami at duha, bulag at hubad. So ganito yung mga disip na tao, yung mga self-righteous. Yung tingin nila, matuwid sila. Hindi ko na kailangan maborn again. Ay useless pala pagkamatayan ni Kristo sa krus. Kaya siya namatay sa krus para magkaroon ng bagong pagkatao. Mabuhay ang isang bagong pagkatao. Ipinako sa krus ang lahat ng lumang pagkatao ng sumasampalataya. At mabubuhay sa kanya isang bagong pagkatao. Ang tanong doon, bago ka na ba? Bagong nilalang ka na ba? Kasi ang anak ng Diyos hindi nagkakasala. Sabi ng verse dyan. Sino yung hindi nagkakasala? Ang Panginoong Hesus. At tayo, yung bagong pagkatao nasa iyo, hindi nagkakasala yun. So yun na sundin mo, yung bagong pagkatao. Huhubarin mo yung luma. Kasi hindi pwedeng makasunod yung bago nang nandiyan yung luma. Manganga mo yun. Tsaka kakapal yun. Hindi pwedeng nagsuot ka ng bago, hindi mo hinubad ng luma. Babakat yun Lalabas at lalabas yun. Kaya pag pinili mo maging bagong nilalang, hubarin mo muna yung luma. At ang paghubad sa luma, James 1:21. Kaya't ihiwalay ninyo ang lahat ng karumihan. Sino maghihiwalay? Ikaw. Huhubarin mo nga ang luma Ihiwalay mo yung lahat ng karumihan mo.
Kasi binigyan ka ng grasya na magpakabanal na. Binigyan ka ng Espiritu Santo, kaya mo nang magpakabanal, hindi ka naalipin ng kasalanan at kamatayan. Hindi ka naalipin ni Satanas. Anak ka na ng Diyos, hindi ka na anak ng demonyo. Sabi ni Jamie Rivera, yung composition, we are all children of God. Jamie Rivera, ang ganda kumanta, tanga. Bakit? We are all children of God. Totoo ba yun? Are we all children of God? Hindi. Anak nga tayo ng pagsuway nung araw, anak tayo ng demonyo. Tapos sasabihin, we are all children of God. Eh di deception? Teacher ka ba? Ano tuturo mo sa tao? Hindi na magbabago yun. Kaya sasabihin ng mga yun, pag ikaw namatay, makikita mo na ang Diyos. Nasa langit na si Ama. O paano mo natiyak? Ano ba tayo mo nasa langit? Wala pa nakakapunta sa langit, si Jesus Christ pa lang. Yung ang pinangakuan, hindi pa rin nakakapunta. Yung nakapako sa kanan ni Kristo, hindi pa nakakapunta. Di ba sabi doon, Panginoon, alalahanin mo po ako sa iyong paraiso. Eh, ang paraiso ng Diyos, yung pinuntahan ni Pablo yung paradise of God, yung third heaven, yung kinaroroonan ng Ama at ng Anak. At anytime, wala pa nakakita sa Ama kundi si Kristo. Si Pablo, hindi rin nakakita. Nakarinig lang si Pablo ng mga salita, hindi dapat isabihin sa tao. Sayang yun na, miski pilitin mo si Pablo, sabi ng Biblia nakarinig siya ng mga bagay na hindi pwede sabihin sa tao. Yun yung hindi pumasok sa puso ng tao, pumasok sa isip ng tao, ang ibibigay ng Diyos sa atin. Pero sinampol lang si Pablo, kaya lang hindi pwede sabihin. Katulad ng 7 kulog. Sabi nung anghel, huwag mo daw isulat yung sinabi ng 7 kulog. Eh pero merong marurunong, alam ko ano sinabi ng 7 kulog. Hindi nga pinasulat Tapos alam mo, merong ganun mga tao marurunong pa sa Diyos Ihiwalay ninyo ang lahat ng karumihan at ang pag-apaw ng kasamaan at tanggapin ninyo na may kaamuan ang salitang itinatanim na makapagliligtas ng inyong kaluluwa. So, ang bagong pagkatao, salita ng Diyos. Itatanim sa iyo ang salita ng Diyos sa bagong pagkatao mo. Na itong salita na magiging living epistles ka, magiging katulad ka ni Kristo. You are like the Word of God. Bakit? Yung bang ulo ni Manuel, hindi ba yun din ang katawan? Pag DNA ba natin ang ulo, di ba yun ang DNA din ng katawan? Pwede bang yung ulo ganito tapos yung katawan magkaiba? Hindi. Kung ano yung ulo, hindi ng katawan. Di ba katawan tayo ni Kristo? Kung ano si Kristo, ganun tayo. Kung paano nag-glorified yung ulo, mag-glorified tayo. Si Jesus Christ nga, namatay pa di ba? Pero may sabi niya, meron kayong higit na wonderful things na higit na gagawin. Sabi ko, iniisip ko, ano kaya yun, Lord? Pumasok sa isip ko hindi tayo mamamatay. Kasi siya namatay pa Kasi may purpose kailangan siya mamatay. Pero yung regalo niya sa mga tunay na mananampalataya, yung reward niya sa talagang susunod, hindi mamamatay. Di ba sabi yun sa John 11:25? Kasi sumampol Kasi yung nung mag-risen Christ, di ba, nabuhay na maguli si Kristo. Tapos, ang ginawa ng mga Pariseo, tinawag yung mga gwardiya. Binigyan ng limpak-limpak na pera. Sabihin, huwag niyo sasabihin na nabuhay na maguli yung Kristo. Ang sabihin niyo, ninakaw yung katawan ng mga apostol. So, walang nakaalam nun, kundi lahat ng chismis sa buong na yun, ninakaw. Ang nakakita lang talaga ang mga apostol at yung 120 sa upper room. Yung lang ang nakakita ng risen Christ. So, ganun din sa atin. Yung tunay lang makakakilala sa Diyos, yung may revelation, binigyan ng Holy Spirit. Hindi lahat makakakita kay Kristo o makakakilala. Hindi lahat. Yun lang may Holy Spirit, yun lang ang makakakilala. Kasi kaya nila nalaman na totoo. Nakita nila Di ba sabi ni Tomas? Hanggat hindi ko nahihipo yung saksak sa tagiliran, yung butas ng kamay niya, nagpagpapako ng pako, hindi ako maniniwala. Eh alam ni Kristo, di nung magpakita si Kristo, eto Tomas, hawakan mo. Hawakan mo ang aking kamay na butas at ito tagiliran ko. Ano sabi ni Tomas? My Lord and my God. Dati hindi niya sinasabi yun Sinabi na niya, ang aking Panginoon at aking Diyos. Kasi pag Panginoon, servant ka. Kapag Diyos, tagapagligtas. Eh ngayon, God lang Jesus is my God, pero hindi Lord. Gusto nila, iligtas sila, pero hindi Panginoon si Kristo. Eh bakit sinasabi ni Kristo yun? Luke 6:46.
8:48 pala, mali. Hindi 6:46, 8:48 ng Luke. At sinabi niya sa kanya, hindi pala. Tama, 6:46. Nag-deceive ako ng 8:48. Tayan niyo sa wedding yun. 6:46. At bakit tinatawag niyo ako Panginoon, Panginoon, at di niyo naman ginagawa ang bagay na akin sinasabi? Di ba common sense? Common sense eh. Bakit ka nag-Kristiyano? Ano ba dahilan? Common sense. Sabi nga ng mga Kastila, sentido común. Bakit ka ba naging Kristiyano? Ba't mo ba tinanggap si Kristo bilang Diyos sa tagapagligtas? Para pagpalain, yumaman, sumagana sa buhay? Paano kung patayin ka ni katulad ng apostol? Ipako na pati warek. Tapos, lagariin ka. Ano ba talaga purpose mo? Magpayaman? Isa lang naman ang purpose eh. 1 Peter 1:9 eh. Na inyong tinanggap ang layunin ng inyong pananampalataya ang pagkaligtas ng inyong kaluluwa. O meron bang ibang layunin ng faith? Pagligtas ng kaluluwa. Ang tanong, maliligtas ba kaluluwa mo? Sabi mo, oo. Pruweba. May pruweba ka ba maliligtas ang kaluluwa mo? Oo. Meron. 1 Corinthians 15. Kung ginagawa mo to, yun ang pruweba. Kasi may pruweba eh. Past tense na to eh. Yung una, ang sino mang sumasampalataya ay maliligtas. Diba? Ano ba yung sumasampalataya? Present progressive form. Ngayon, sumasampalataya, si Manuel ay nanginginig ng tuhod. Kakukuyakoy. O ngayon yun. Diba o? Ikaw ba'y sumasampalataya? Ang ibig sabihin nun, sinusunod mo ba ang kautusan ni Kristo? Itong araw na to, sinunod mo ba? Bukas, sa makalawa, sa makatlo, sumusunod ka pa ba? Alagad ka pa ba? O hindi na? So, i-maintain mo yung kaligtasan pag i-maintain ng pagiging alagad. Yung bagong buhay paiiralin mo na hindi nagkakasala, word of God lang ang ginagawa nun. Hindi naman likas. Ito yung pruweba. Naligtas tayo. Ngayon, pinapatalastas ko sa inyo, mga kapatid, ang Ebanghelyo. Ano yung Ebanghelyo? New Testament. Kasi yung Old Testament sa Israel yun, hindi naman sa atin ang Old Testament eh. Ginagamit lang natin yun para palawakin ang pagpapaliwanag ng New Testament. Meron ng bagong utos, ang New Testament, kautusan na ni Kristo. Hindi na yung kautusan ni Moses, tapos na yun eh. Hindi ka aariing ganap, Acts 13:39. Sa kautusan ni Moses, kautusan ni Kristo, pananampalataya. Ngayon, pinapatalastas ko sa inyo, mga kapatid, ang Ebanghelyo na sa inyo aking ipinaharal, na inyo namang tinanggap at siya naman ninyong pinananatilihan, o ngayon yun, pinananatilihan natin, hindi natin iiwan ng pagsamba. Sa susunod na Sunday, sasamba ka pa ba? Maliban na sana kung ayaw kang pasambahin dahil may trabaho ka, okay yun. Ang problema, libre ka ng linggo. Sa iyo ba yun? Sa iyo ba yung linggo? Wala ka ng pag-aari nga, alipin ka nga. Sabi ni Tomas, my God and my Lord, Panginoon mo siya, alipin ka eh. Ba't ayaw mo magpaalipin? Ba't nagpapaalipin ka pa sa sarili mo? Sa pamamagitan naman ito'y, ligtas kayo, o past tense, ligtas kayo. Hindi sinabi maliligtas yun, ligtas kayo. Di kaya mong mailigtas sa sarili mo araw-araw kung mananatili ka sumusunod kay Kristo araw-araw. Now, faith. The present moment, the now moment. Yan ang natutunan ko kasi. The now moment, the present moment. Ngayon, ano ka ngayon? Laging ngayon. Live for today. Ano ba ako ngayon? Sino ba ako ngayon? Ano ba gagawin ko ngayon? Ano ba word of God na dapat kong gawin ngayon? Kasi yung kahapon, tapos na yun. Yung future, hindi naman ngayon yung future yun eh. Don't live in the future nor in the yesterday. Just live for today. The past is a teacher and the future will be ours if we do what we do today. Yung ginagawa mo ngayon, yun ang future mo. Yung nagawa mo na nung araw, lesson yun sa mga pagkakamali mo. Kaya mo lang binabalikan yung nakaraan para maituwid ka. Dahil yun ang pantuwid eh. Pero yung future,
You cannot live in the future until you live for today. How can you live in the future if you don't live today? Eh, mamaya pa yung future. Ngayon na today. Kaya tingnan mo sarili mo, ano ka ngayon. Sa pamamagitan naman ligtas kayo, kung matiyagan yung iingatan ang salitang ipinangaral ko sa inyo, maliban na kung kayo'y nagsisampalataya ng walang kabuluhan. Katulad ng demonyo, katulad ni Lucifer. Sumampalataya yun pero walang kabuluhan. Nanginginig pa nga Bakit walang kabuluhan? Hindi sumusunod Di ba yun yung sabi sa Matthew 7? Tinatawag niyo kong Panginoon, Panginoon, hindi naman kayo sumusunod sa kalooban ng Ama. Ang kalooban ng Amang nasa langit, si Kristo, sundin ninyo ang aking anak, ang anak kong pinalulugdan. Ang ginawa ni Kristo, naglagay ng apostol ng sugo. Sundin niyo yung sugo, yung apostol. O yung ba ginagawa ng iglesia to? Nananatili ba tayo sa aral ng mga apostol? Nasa atin pa ba yung seek ye first the kingdom of God and all is right and everything else will be added unto thee? Nasa atin pa ba yun? Amen.